sa bahagi ng Connection. pagbubulay ng salita ng Diyos. Kaya gusto ko na maunawaan nyo ang pag-aaral natin mga kapatid. Kaya kung meron kayong Biblia, Away ko tanong. pwede kayong magbasa mga kapatid. Ang paksa natin sa hapong ito, ang mga plano ng Ama sa pamagitan ng kanyang anak. Praise the Lord. Yan ang paksa na dadaling ko sa inyo. Ang mga plano ng Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang anak. Na Praise the Lord. nakuan. Dahil ang Ama mayroon siyang anak, Na utol. bugtong na anak. Amen. 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 Oh. Praise the Lord. Basahin natin na ang Diyos ay may isa-isang anak, bugtong na anak. Sabi sa John 16, Wara-wara. sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag po mga kapatid na ang Diyos ay may bugtong na anak. Kaya ang Diyos Ama mayroon siyang mga plano. Kaya hindi pwede pangunahan ng anak ang Ama. Di ba? Oo, kahit sa tao, yung leader mo, hindi mo pwede pangunahan. Hayaan mong leader na magsalita at magplano. Kahit sa magulang, hindi pwede na pangunahan ng anak at magulang. Hintay ka lang anak sa mga plano ng magulang. Ang Diyos mga kapatid, titingnan natin, ang Diyos Ama may mga plano, mga kapatid, at mga planong ito ay sinalita niya sa kanyang anak. Anong plano mga kapatid? Ang una, ang plano ng Diyos Ama ng likhain ng tao. Ang Ama nagplano niyan sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya kasama niya rito ang kanyang anak. Pwede tayo magbasa sa Genesis, isa ang talatang 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa mga bawat nagsisiusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ano ang plano ng Diyos Ama? Mga kapatid, sinabi niya sa kanyang anak, lalangin natin ang tao. Kaya ano yan? Plano, panukala. Mga kapatid, ang panukala ng Ama na lalalang ng tao, gagawa ng tao. Kaya tayo ng mga tao, mga kapatid, nilalang tayo ng Diyos. The Lord. Ayon sa ating wangis, kawangis tayo ng Diyos, kalarawan. Na-live siya. Amen. Yan, Tapos nawawala. purihin ng Panginoon. Kaya, Wara. ang may plano dito, mga kapatid, ang Ama, ang Diyos Ama. Purihin ang Panginoon. Kaya, ang Ama, mga kapatid, ang nagplano na likhain ang tao at ang lahat ng bagay. Praise God. Kaya si Kristo ay tagasunod siya, creator. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo. Pero ang nagplano ang Ama. God. Yan. Basahin natin na si Kristo, creator. Siyang may likha ng lahat ng bagay. Dahil sabi ng Ama, lalangin natin ang tao. Oo, mga kapatid. Sabi sa aklat ng Juan, o pwede kayo magbasa, mga kapatid. Kaya nagplano ang Ama, pero mga kapatid, ang nag-create ang anak. Kaya ginawa ang lahat ng bagay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. The Lord. Purihin ng Panginoon. Basahin natin mga kapatid sa Juan. Isa ang talatang 3. Ganito ang sabi, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.
The Lord. Kaya ang ama pala ang nagpaplano, mga kapatid, sa lahat ng bagay na ginagawa, pero ang anak ang nag-create. Creator siya, banggagawa siya. Kaya magkikita natin ang pagiging Diyos ni Kristo dito. Magkikita natin ang pagiging Diyos ni Christ. Bakit? Creator siya. Manlilikha. At siya ang gumawa ng tao, lumikha ng tao. Sabi ni Apostol Pedro yan. Sabi ni Pedro, pinatay nyo ang lumikha ng buhay. The Lord. Hindi nila alam yung pinatay nila, yung pala ang may likha ng buhay. Kaya minsan tayo ng mga tao, mga kapatid, hindi natin alam ang ating ginagawa. Yung paglilingkod, mga kapatid, parang sinasabi natin, walang halaga, pero sa Diyos pala yan. The Lord. Bakit? Ang paglikha lang sa tao, mga kapatid, hindi tayo malikha kung wala ang Diyos. Amen. Kaya yung buhay natin galing sa Diyos yan. Kaya may awit na, hiram sa Diyos ang ating buhay. Kaya ang maganda sa tao, yung magandang buhay, na ipaglilingkod natin ang ating buhay sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Bakit? Ito ang mga panukala, plano ng Ama. Mga kapatid, tungkol sa paglikha ng tao. The Lord. Purihin ng Panginoon. Ang pangalawang panukala, plano, mga kapatid, ng Ama, para ang tao magkaroon ng kaligtasan, sinugo niya ang kanyang anak. Panukala ng Ama yan. Amen. Sipin mo yan, ang Ama pala, maraming panukala. Mga plano ng Ama yan. Na gusto ng Ama na lahat ng tao ay magbigyan ng kaligtasan. Ayaw ng Diyos na ang tao mapahamak. Thank you, Lord. Sabi sa John 3:16, panukala ito ng Ama, mga kapatid, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalataya sa kanyang anak, hindi mapapahamak. Kaya ano yan? Panukala ng Ama, mga kapatid, na susuguin ang kanyang anak. The Lord. Kaya dumating ito, nangyari ito, sabi sa Galatia 4:4, natapat ang dumating ang kapanahunan. Basahin nyo sa Galatia 4:4. Panukala ng Ama yan. Praise God. O, 4-4. panukala ng Ama yan, mga kapatid, na para ang tao mabigyan ng kaligtasan. Kinakailangan niya suguin ang kanyang anak. Praise the Lord. O, kaya ang tunay talaga na pag-ibig galing sa Diyos yan. Praise God. Dahil kung hindi tayo inibig ng Diyos, basahin nyo sa Galatia, mga kapatid. Panukala ng Ama yan. Yan ang mga plano ng Ama, mga kapatid. Kaya si Kristo, sumusunod lang siya, mga kapatid, masunurin bilang anak ng Diyos. Oh, Praise God. Amen. purihin ang Panginoon. O kaya maganda yang sabi rito, mga kapatid, katapat ang dumating ang kapanahunan Cellphone ka na lang eh. ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Praise God. Kita mo na, mga kapatid. Kaya ano ito? Panukala ito, plano ng Ama. Mga kapatid, na susuguin niya ang kanyang anak na ipapanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Praise Yan ang God. mga panukala ng Ama. Kaya si Kristo ay sumusunod lang siya. Hindi rin nagbaripad si Christ, habwa ko. Dahil lang pupuntahan ko, masama. Di ba? Kaya sabi, mga kapatid, dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos, Ama, ang kanyang anak. Praise the Lord. Kaya nito, mga kapatid, ito ay mga panukala ng Ama. Yan, para sa atin ng mga tao. Purihin ang Panginoon. Kaya masasayang yung pagkasugo ng Ama pag ang tao di rin nanampalataya sa kanyang anak. Isipin mo ang layo ng pinagalingan ng anak galing sa langit.
isinugo dito sa lupa para maligtas ang mga tao. Sipin yun mga kapatid. Kaya ano ito mga kapatid, mga plano, mga panukala ito ng Ama. The Lord. Purihin ang Panginoon. Ang pangatlo mga kapatid, na panukala ng Ama, ang pagtatayo ng tunay na iglesia. God. Yung pagtatayo ng tunay na iglesia, hindi yan panukala ni Kristo. Yan ay panukala ng Ama. Amen. Basahin natin mga kapatid. Sabi sa aklat ng Mateo sa 16 mga kapatid, ang talatang 18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya ang 16 talatang 18 mga kapatid, ang sabi ng iba, si Jesus Christ daw ang nagsasalita dito. Boot. Kunting. Si Jesus Christ daw ang nagsasalita at nagkaroon ng panukala na magtatayo ng iglesia. Pero sa talatang ito mga kapatid, ang nagsasalita dito yung Ama. Ang Ama ang may panukala Amen. na magtatayo ng tunay na iglesia. O babasahin natin mga kapatid at papatunayan natin na ang nagsasalita dito hindi si Jesus Christ, ang Ama. Ang Ama ay may panukala ng lahat ng bagay. Sabi dito mga kapatid sa 17, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. The Lord. Kaya yung pagkakilala pala ni Pedro kay Kristo, hindi yan sa kanyang sarili. Pahayag pala ito ng Ama. At sa 18 mga kapatid, nagsalita ang Ama tungkol sa pagtatayo ng iglesia. Anong salita ng Ama kay Pedro? At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Pwede bang magsalita ang Ama sa pamagitan ng anak? Oo. Amen. Basahin natin sa Juan, mga kapatid. Kaya hindi lahat na sinalita ni Kristo sa kanyang sarili. Nagsalita ang Ama sa pamagitan ng kanyang anak. Basahin natin sa aklat ng Juan sa 14. Mga kapatid, hindi ka bagana ng palataya na ako'y nasa Ama at ang The Lord. Ama ay nasa akin, at ang mga salitang aking sinabi sa iyo, hindi ko sinalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin The Lord. Amen. ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Ano ang sabi ni Kristo? Ang sinasalita ko, hindi sinasalita ko sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. The Lord. Kaya may mga sinasalita pala ang Diyos, may sinasalita pala si Kristo na ang Ama ang nagsasalita. The Lord. Siyempre. Kaya sa aklat po ng Mateo mga kapatid, sa ibang katuruan, ang may tayo daw ng tunay na iglesia si Kristo. Pero walang mababasa na si Kristo ang nagtayo. Amen. Ang nagtayo, ang Ama. Kahit sa pamilya, hindi pwede magbuot-buot ang anak. Puritan ka ng Ama. Di ba? Kahit sa pag-aasawa, hindi ka pwede magkasawa na hindi alam kung hindi ka mo. Bakit ka nag-asawa na di naman alam? Pagalitan ka. Kaya ang Ama hindi pwede pangunahan ng anak. Ang halimbawa, ang pagtatayo ng tunay na iglesia, panukala ng Ama yan. Praise God. Kaya ang iglesyang itinayo, mga kapatid, anong pangalan? Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Basahin natin.
iglesia ng Diyos, mga kapatid. Sa unang Korinto, unang Korinto 1:2, sa iglesia ng Diyos na kay Kristo, nasa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatid baga, sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal na kasama ng lahat na nagsisitawag sa bawat dako Praise the Lord. sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo, Praise God. nasa kanila at sa ating Panginoon. Kaya ano ang tunay na iglesia na itinayo ng Ama, mga kapatid? Iglesia ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Walang Church of Christ na itinayo ang mga kapatid, kundi iglesia ng Diyos. Praise the Lord. Bakit? Ang nagtayo pala ng tunay na iglesia, ang Ama, panukala ng Ama yan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya, iglesia ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, mga panukala ito. Panukala kaya yung kapanganakan ni Kristo sa kay Maria, ginsabi na ng Diyos eh. Isipin niyo yan mga kapatid. Hindi pa naipapanganak ha? Dili pa ipinapanganak si Kristo ni Maria. Sinabi ni Nasan Ama, ipapanganak ang utro. Amen. O basahin nyo, Hebreo. Hindi pa ipinanganak si Kristo ni Maria. Sinabi ni Nasan Diyos na ipapanganak ang utro. Praise the Lord. Sipin mo yan, mga kapatid. Hebreo 1:5. Sipin mo yan, mga kapatid. Ano yan, mga panukala ng Ama yan, mga kapatid. So, Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinasabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sipin mo yan mga kapatid. Sabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay ipapanganak muli. Bakit muli? Ipapanganak siya sa pagiging tao. O sa laman mga kapatid. Kaya ano yan? Mga panukala, mga plano. The Lord. Kaya tayo mga kapatid, ang plano talaga ng Diyos, lahat tayo maligtas. Amen. O basahin natin. Lahat ng tao mga kapatid, ang plano ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Praise God. Kaya ginawa ng Ama, sinugo ang kanyang anak. Basahin natin. Ang plano ng Diyos, panukala ng Diyos, lahat ng tao, kinakailangan maligtas. Sabi rito sa unang Timoteo 2, Res, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sipin mo yan. Kaya napakaganda ng plano ng Diyos mga kapatid. Diri lang natin aram ang Diyos may mga plano sa atin. Pero ang plano natin mga kapatid, yung mga plano natin, minsan nadadala tayo sa maling plano. Nadadara kita sa mga maling plano. Oo. Kala mo, diri babagsak ang negosyo mo, bagsak pala. Kala natin magtatagumpay tayo, hindi pala tayo magtatagumpay. Oo. Kala natin pag tayo, kasi may mga plano tayo mga kapatid na nabibigo tayo. Pero ang Diyos mga kapatid, marami talaga maliligtas sa ating panahon. The Lord. O sa panahon ni Noe, gamay lang ang naligtas. Pero sa ating panahon, mas maraming maliligtas. Ang tanong, bakit? Bakit sa palagay nyo? Bakit nasabi ko mas maraming maliligtas sa ating panahon? Kasi ang pagliligtas ng Diyos sa unang panahon medyo mahirap. Gumawa ng arka. Ang sumakay sa arka, maliligtas. Ay isang arka lang ang ginawa ni Lolo Noe. Ay sa ating panahon, bakit nasabi ko, mas maraming maliligtas? Kasi ang sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang mabuting balita. Kaya itong Ebanghelyo, ito ang paraan ng Diyos para ang tao maligtas. Amen.
Kaya biyaya sa dimasalang sa dakong ito. Mga kapatid, napapakinggan natin ang tunay na ebanghelyo ng Panginoon. The Lord. At pag ito tinanggap, mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo, alam nyo, sa lupa pa lang aayusin ang buhay mo. Masayang maglingkod sa Diyos. Sabi ko nga kung ako hindi naglilingkod sa Diyos, baka nagpakamatay na rin ako. Kung hindi ako naglilingkod sa Diyos. Bakit? Marami akong mga naranasan, mga dinaanan ng mga pagsubok, mga trial. Pero, dahil tayo naglilingkod sa Diyos, binibigyan tayo ng kaaliwan, kagalakan. Oo, baksak naglingkod ka sa Panginoon, bibigyan ka ng kapahingahan. Basahin natin yan. Kaya, mga kapatid, ito ang panlaban sa magulong buhay sa lupang ito. Magulo ang lupa, mga kapatid, ang lupa. Nandito sa Satanas. Oh. Sabi ni Kristo, 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigitan lubha at kayo'y aking magpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaya ito mga kapatid, ang mga kaparaanan. Kaya yung kahirapan, ang sekreto niyan, maglingkod lang ang tao sa Panginoon. The Lord. Ang magulong buhay, ang sekreto, manatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. Makaawit ka lang. Pag nakaawit ka, makangiti ka, peaceful na. Praise the Lord. Diba? O makapagturo ka ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, powerful yan. Kaya, bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon.